Maraming babae ang hindi direktang ipinapakita ang kanilang nararamdaman. Pero sa kilos, tingin at mga maliliit na bagay, makikita mo na may espesyal silang nararamdaman para sa'yo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang sikretong senyales na may paghanga ang isang babae sa'yo, batay sa sikolohiya at totoong karanasan. Kung gusto mong malaman kung gusto ka niya o may pagtingin siya, panoorin mo ito hanggang dulo. Una, yung mata niya, madalas hanapin ka. May kakaiba sa paraan ng pagtingin ng isang babae kapag may gusto siya. Hindi ito basta mabilis na sulyap para bang sa gitna ng ingay at dami ng tao, ikaw pa rin ang hanap ng mata niya. Kapag magsasalubong ang tingin ninyo, may halong kaba at saya sa mukha niya. Minsan, mabilis niya itong ibabaling sa ibang direksyon. Pero mapapansin mo, babalik ulit sa'yo. At sa mga sandaling yon, kahit walang salitang lumalabas, ramdam mo ang koneksyon. Parang sinasabi ng mata niya, ikaw ang gusto kong makita. Ikaw ang dahilan kung bakit kumpleto ang araw ko. Kapag may gusto ang isang babae, hindi mo agad makikita sa salita, pero makikita mo sa mata. Minsan, kahit abala siya sa kausap niya, mapapansin mong bigla siyang lilipat ng tingin, diretso sa'yo. At hindi yon basta tingin na parang nadaan lang. Ito yung tingin na may tanong, may kwento, at may lihim na mensaheng hindi niya masabi. Halimbawa, nasa isang birthday party ka. Maingay, maraming tao, lahat abala sa pagkain at kwentuhan. Pero sa gitna ng tawanan at musika, may isang pares ng mata na paulit-ulit bumabalik sa'yo. Habang nagbubukas ka ng soft drinks, mapapansin mong nakatingin siya. Kapag nahuli mo, mabilis siyang iwas, kunyari may tinitingnan sa cellphone o kausap ang katabi. Pero ilang minuto lang, andyan na naman, nakatingin ulit. At yung ngiti niya, hindi yung tipid ng ngiti para lang magpakita ng kagandahang loob, kundi yung ngiti na parang gusto niyang sabihin, ang saya kong makita ka dito. Minsan, hindi niya alam na halata na siya. Pero sa mata pa lang, ramdam mo, may espesyal na dahilan kung bakit ikaw lang ang hinahanap niya sa dami ng tao. Pangalawa, laging may dahilan para lapitan ka. Kunwari may itatanong o kaya may ipapasa lang. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang mapalapit sa iyo. At sa bawat pagkakataon, may konting ngiti, may lambing sa boses, na parang sinasabi, gusto kita. Halimbawa, hating gabi, kakaunti na lang ang pasahero. Nakaupo ka malapit sa pintuan. Hawak ang plastik ng mga pinamiling prutas. Biglang sumakay siya, at imbes na pumwesto sa maluwag na upuan sa dulo, tumabi siya sa'yo. Uy, buti nandito ka. Ayoko kasing mag-jeep mag-isa ng ganitong oras. Habang bumabiyahe, mararamdaman mo yung init ng braso niya, yung amoy ng cologne na sumasabay sa hangin. At sa bawat alog ng jeep, mas lalapit pa siya. Parang may dahilan, pero alam mong hindi lang seguridad ang hinahanap. Biglang bumuhos ang ulan habang naglalakad ka puwi. Tumakbo ka sa tapat ng sari-sari store para magpatila. Ilang sandali lang, dumating siya basang-basa. Hawak ang diaryo na ginawang payong. Uy, buti nandito ka. Sabay na tayo, may dala akong payong. Pero habang nag-aabang kayong tumila ang ulan, hindi man lang niya binuksan. Imbes, nakatayo lang siya malapit sa iyo. Pinapanood niyang tahimik habang pinapakinggan ng patak ng ulan at ang kakaibang tibok sa pagitan niyong dalawa. Bakit ito mahalaga? Sa bawat lapit niya, pwede mong isipin na simpleng aksidente lang. Pero minsan, yung mga maliliit na dahilan, yun ang pinakamalalaking senyales. Kapag paulit-ulit kanyang hinahanap kahit hindi naman kailangan, ibig sabihin, hindi lang yung bagay ang gusto niya, kundi yung presensya mo. Pangatlo,
Naiba ang pagtrato niya sa'yo. May mga tao na mabait sa lahat, pero kakaiba kapag sa'yo. Parang may dagdag na lambing, may kakaibang pag-aalaga na hindi mo basta nakikita kapag ibang tao ang kaharap niya. Halimbawa, isang araw, late ka pumasok sa opisina. Abala ka sa paghahabol sa trabaho, nang bigla niyang ilapag ang isang tasa ng mainit na kape sa mesa mo. Sabi ko kasi baka wala ka pang iniinom, baka sumakit ulo mo. Sabay ngiti. Hindi naman siya nagdadala ng kape para sa iba, pero sa'yo, parang automatic na. O minsan sa barkada, kahit marami kayong magkasama, siya ang mag-aabot ng plato sa'yo. Siya ang unang mag-aabot ng tubig kapag uhaw ka. Sa simpleng pagtatanong ng kumain ka na ba, ramdam mong hindi yon generic na tanong. May kasamang pag-aalala na parang gusto niyang siguraduhin na okay ka palagi. Pang-apat, ginagawan ka ng maliit na kabutihan. Kapag may gusto ang isang babae, hindi mo kailangang magtanong o mag-request. May mga bagay siyang gagawin para sa'yo, maliit man sa paningin mo, pero malaki sa puso niya. At hindi ito dahil may hinihintay siyang kapalit. Ginagawa niya lang dahil gusto kanyang pasayahin at gusto niyang maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Halimbawa, sa workplace lunch break, nasa desk ka pa rin kahit lunchtime na, abala sa paggawa ng report. Bigla siyang lumapit at inilapag sa harap mo ang take-out meal. Hindi ka pa kumakain. Paborito mo yan. Wala naman siyang obligasyon, pero inaalala ka niya kahit busy rin siya. Sa chat o message, kahit walang partikular na dahilan, magme-message siya ng, "May kinain ka na ba? O gusto mong may ipa-deliver ako?" Hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil gusto niyang siguruhin na maayos ka kahit magkalayo kayo. Bakit ito mahalaga? Ang kilos ng babae kapag gusto ka niya ay madalas hindi diretso. Lumalabas ito sa atensyon, sa pag-alala sa'yo, at sa mga maliliit na paraan na gusto niyang mapasaya ka. Hindi lahat makakapansin, pero kapag ikaw ay pinapahalagahan sa ganitong paraan, malamang espesyal ka sa kanya. Pang-5, hindi ka madaling makalimutan. Kapag may gusto ang isang babae, kahit gaano katagal kayong hindi nagkita o nag-usap, babalik at babalik siya. At sa pagbabalik na yon, parang walang nagbago. Para bang kahapon lang kayo huling nagkausap. Halimbawa, matagal na kayong walang communication. Abala ka sa buhay mo. Iniisip mo nga kung naalala ka pa niya. Isang araw, nasa bookstore ka, naghahanap ng nobela, nang biglang marinig mo ang pamilyar na boses. "Uy, ikaw nga." Walang pagkailang, walang distansya. Ngumiti siya, parang walang lumipas na panahon. At sa mga mata niya, may bakas ng tuwa na makita ka ulit. Sa isang gathering, pagkatapos ng ilang buwan, nagkasama kayo. "Uy, namiss kita." Sabay abot ng paborito mong inumin. Parang hindi nagbago ang tono ng boses niya. At yung simpleng kilos na yon, tanda ng isang damdaming hindi nawala kahit lumipas ang oras. Bakit ito mahalaga? Kapag bumabalik ang isang tao sa buhay mo na may parehong init at lambing na iniwan niya dati, ibig sabihin, hindi ka nawala sa isip at puso niya. Sa dami ng taong nakikilala natin sa paglipas ng panahon, kakaunti lang ang may kakayahang magdala ng koneksyon na ganoon katatag. At kung ikaw ang isa sa mga taong yon para sa kanya, hindi lang basta pagkakaalala ang meron. Malamang, may damdaming matagal nang naroon at ayaw niyang tuluyang mawala. Sa huli, hindi palaging salita ang sukatan ng damdamin. Minsan, nasa tingin,
Sa simpleng ngiti o sa maliliit na paraan niya ipinapakita na mahalaga ka. Kung nararamdaman mo na ginagawa niya ang mga bagay na to, baka panahon na para pakinggan mo, hindi lang ang sinasabi niya, kundi pati ang sinisigaw ng kilos niya. Dahil minsan, sa katahimikan at simpleng galaw, doon mo mararamdaman ang pinakatapat na gusto kita. At kapag nakita mo na, huwag mo na hayaang mawala pa. Ikaw, nakaranas ka na ba ng ganitong senyales? I-share mo naman sa comments. Kung gusto mo pang makapanood at makapakinig ng mga ganitong senyales, subscribe ka na sa channel na to. Dito matututo ka hindi lang makinig kundi makaramdam. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.